Bumabagsak ang malakas na ulan. Sinalubong ng bawat patak ang balat ni Marites na para bang libu-libong karayom ang tumutusok. Humahampas ang malakas na hangin, hinahatak ang manipis na damit na suot niya na para bang gusto rin siyang itapon palayo. Isang malakas na pintig sa dibdib niya ang sumasabay sa kulog. Ang sigaw ni Rogelio, puno ng galit, ang umalingaw sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa bagyo. Lumayas ka. Wala kang silbi. Hindi ka nakapagbigay ng anak na lalaki. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura, nagdudulot ng hapdi na mas matindi pa sa pisikal na sakit ng ulan. Napalingon siya sa likod, sa malaking pinto ng bahay na dati tahanan niya. Ngayon ay parang nagtatayong pader ng rehas. Nakita niya ang anino ni Rogelio, matigas at walang awa, bago ito tuluyang sumara, kasabay ng isang malakas na tunog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng dilim at bagyo. Luhaan at nginig ng nginig, hindi lang katawan niya ang nanlalamig, pati na rin ang kanyang puso, ang kanyang mga anak. Althea, 7 taong gulang pa lang, mahigpit na nakakapit sa kanyang kaliwang kamay. Ang maliit na muka ay nakasubsob sa kanyang hita, nanginginig sa takot at ginaw. Si Kayla, 5 taong gulang ay nakakapit sa kanyang kabilang kamay. Ang malaki nitong mga mata ay nakatingin sa kanya, puno ng pagkalito at takot. Ang bunso, si Mika, 3 taong gulang, ay mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Walang kamalay-malay sa bagyong bumabayo sa kanilang buhay. Hinigpitan ni Marites ang yakap sa kanyang mga anak. Pakiramdam niya'y sila na lang ang tanging pag-asa niya sa mundong ito. Hindi ko kayo pababayaan, mga anak. Bulong niya sa gitna ng ulan. Ang boses niya'y halos malunod sa ingay ng bagyo. Kahit anong mangyari, lalaban tayo. Ito ay isang panunumpa, hindi lamang sa kanyang mga anak, kundi sa kanyang sarili. Ang pait ng pagtataksil at ang hapdi ng saktan ay naging apoy na nagpaalab sa kanyang loob. Hindi siya susuko, magiging matatag siya para sa kanyang mga anghel. Makalipas ang 20 taon, ang bagyo ay matagal nang humupa, ngunit ang mga bakas nito ay nanatili. Sa isang abalang kanto ng Maynila, sa loob ng isang maliit ngunit maaliwalas na panaderya, makikita si Marites. Ang puting harina sa kanyang apron ay sumasabay sa puting hibla sa kanyang buhok, tanda ng mga taon ng paggawa at pagmamahal. Ang kanyang mga kamay, bagamat may kaunting kunot, ay masisipag pa ring nagmamasa ng tinapay. Ang bawat galaw ay puno ng karanasan. Mama, kumusta po ang bagong recipe ng ensaymada? Tanong ni Mika, na ngayoy isang dalagang matangkad at may malumanay na ngiti. Ang nagmamay-ari ng Mika's Delights. Ang kanyang tindahan ay puno ng amoy ng sariwang tinapay, kape, at ang tawanan ng mga customer. Masarap, anak, sagot ni Marites, ngumiti. Siguradong magugustuhan ito ng mga kapitbahay natin. Si Althea, nakasuot ng nurse uniform, ay kakapasok lang. Mukhang pagod mula sa shift niya sa ospital. Kumusta, ma? Mika? Tanong niya habang inaayos ang kanyang buhok. Si Althea ay naging isang matalinong nurse. Ang kanyang pagiging praktikal at maalaga ay nagsisilbing pundasyon ng kanilang pamilya. Okay lang, ate, sagot ni Mika, sabay abot sa kanya ng isang mainit na tasa ng kape. Ikaw, mukhang napagod ka sa ospital. Dumating din si Kayla na may dalang mga libro at papel, halatang galing sa eskwelahan. Si Kayla ay naging isang masigasig na guro. Ang kanyang pagmamahal sa kaalaman at pagtuturo ay nagbigay inspirasyon sa maraming kabataan. Ano na namang tsismis ang napag-uusapan niyo? Biro niya, sabay halik sa pisngi ng kanyang ina. Nagtawanan silang lahat. Sa pagitan ng ingay ng blender, ang amoy ng kape, at ang huni ng mga customer, mayroong isang hindi nakikitang kagandahan sa kanilang pamilya. Sila ang patunay na ang pamilya ay hindi kailangan ng ama para maging buo. Ang pagmamahalan at pagtutulungan nila
ay nagpatunay na kaya nilang lampasan ang anumang hamon. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, isang biglaang tunog ang pumutol sa katahimikan. Ang cellphone ni Marites na nakapatong sa counter ay nagsimulang mag-ring. Isang lumang tono na bihira ng marinig. Ang numero sa screen ay pamilyar, ngunit hindi na niya ito nakita sa loob ng 20 taon. Ito ay ang numero ng lupa ni Aling Nena, ang kanilang matandang kapitbahay sa Laguna. Kinabahan si Marites. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Matagal na niyang hindi nakakausap si Aling Nena. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin niya ang tawag. "Hello, Aling Nena?" Tanong ni Marites. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang boses ni Aling Nena sa kabilang linya ay mahina, halos pabulong. "Marites, ikaw nga ba yan?" May lungkot at pag-aalala sa boses ng matanda. "Si Rogelio." Marites, naghihingalo na siya. Ano yan din ba? Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Marites. Ang mundo ay tila huminto. Ang ingay ng panaderya ay naglaho, napalitan ng isang malalim na katahimikan sa kanyang isip. "Ano po ang sinabi niyo?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na lumalabas. "Oo, Marites. Nag-iisa siya. Pinabayaan na siya ni Amara at ng pamilya niya. Wala nang gustong mag-alaga sa kanya." Binitawan ni Marites ang cellphone na lumapag sa sahig ng may mahinang kalabog. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nakatingin sa kawalan. Ang kanyang isip ay bumalik sa gabing iyon ng ulan. Sa mga salitang humahampas sa kanya, sa pintong sumara. Ang mga alaala ay bumalik ng mas malinaw kaysa dati. Sariwang-sariwa na, para bang kahapon lang nangyari. Nakita siya ng kanyang mga anak, nag-aalala sa reaksyon niya. "Ma, anong nangyari?" tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi sumagot si Marites. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Aling Nena at ang sigaw ni Rogelio, 20 taon na ang nakalipas. Ang kanyang puso ay kumikirot, hindi sa sakit o galit, kundi sa isang matinding pagkalito. Ang telepono ay nagsimulang muling mag-ring. Ang lumang tono ni Aling Nena ay umalingaw-ngaw sa buong panaderya, na tila isang huling paalala ng nakaraan na ayaw siyang iwan. Tinitigan ni Marites ang lumang telepono sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ito ba ang tawag ng pagtatapos o simula ng isa pang bagyo? Naghahanda si Althea para sa kanyang susunod na shift sa ospital nang matanggap niya ang text message mula sa kanyang ina. Isang maikling mensahe, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na nagpatigil sa kanyang paggalaw. Si Rogelio, naghihingalo. Pakiramdam ni Althea ay may bumara sa kanyang lalamunan at ang puso niya ay tila nabalutan ng yelo. Rogelio, ang pangalan na yon ay hindi na niya binanggit sa loob ng 20 taon. Isang multo mula sa nakaraan na matagal na nilang inilibing. Naalala niya ang gabing iyon, ang ulan, ang matinding takot, habang nakakapit sa kamay ng kanyang ina. Ang mga mata ni Rogelio, puno ng galit at pagkasuklam, ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Siya ang panganay, kaya siya ang pinakanaalala sa bawat sakit at kahihiyan na dinanas ng kanilang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit siya naging praktikal. Laging iniisip ang susunod na hakbang, laging handang protektahan ang kanyang ina at mga kapatid. Nang makarating siya sa panaderya, tahimik na nakaupo si Marites sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkalito. Ang mga mata ay namumula. Ang cellphone na nakalapag sa counter ay nagsasayaw pa rin sa pangalan ni Aling Nena. Nilapitan ni Althea ang ina. Marahan siyang niyakap. "Ma, anong nangyari?" Umiling lang si Marites, hindi makapagsalita. Napatingin si Althea sa kanyang mga kapatid. Si Kayla ay nakaupo sa upuan. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom.
Ang mga mata ay puno ng galit na hindi maitago. Si Mika naman ay nakatayo sa tabi ng counter. Ang kanyang muka ay maputla at ang mga kamay ay nanginginig. Ano ba talaga ang nangyari, ma? Tanong ni Kayla. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng galit. Bakit biglang naging ganito ang reaksyon mo? Dahan-dahang ikinuwento ni Marites ang tawag mula kay Aling Nena. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ng tatlong magkakapatid. Si Rogelio, naghihingalo daw. Isang malakas na paghampas sa mesa ang narinig. Si Kayla, naghihingalo? Sana nga mamatay na siya. Wala siyang karapatang mabuhay pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa atin. Kayla, saway ni Althea. Ngunit alam niyang may punto ang kapatid. Ang galit ni Kayla ay ang galit din na niya. Ngunit mas pinipili niyang itago ito sa likod ng pagiging praktikal. Bakit, ate? Hindi ba tama ako? Inabandonan niya tayo. Itinaboy niya tayo na parang mga basura. Ngayon, gusto niyang awa. Wala siyang makukuha sa akin. Ang mga mata ni Kayla ay puno ng luhang nagbabanta. Ngunit pinipigilan niya itong bumuhos. Ang kanyang pagiging masigasig sa pagtuturo ay nagsisimula sa matinding paniniwala, sa katarungan. At para sa kanya, walang katarungan para kay Rogelio. Si Mika, na tahimik lang kanina, ay nagsalita. Pero kung naghihingalo siya, hindi ba't dapat natin siyang makita? Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Si Mika, ang pinakabata, ang pinaka-naapektuhan ng pagiging inabandona. Palagi siyang nag-aalala na iwanan siya ng mga taong mahal niya. Napakasakit ng sinabi ni Mika sa pandinig ni Kayla. Mika, bakit mo nasasabi iyan? Siya ang dahilan kung bakit tayo naghirap. Siya ang dahilan kung bakit wala tayong ama. Tama na, mga anak. Saway ni Marites, ang boses ay puno ng pighati. Naguguluhan din ako. Walang dapat ikagulo, ma. Giit ni Althea. Sinisikap na maging kalmado. Ang taong yon ay matagal nang patay para sa atin. Wala tayong obligasyon sa kanya. Kahit na masakit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, naniniwala si Althea na ito ang tanging paraan upang protektahan ang kanilang pamilya mula sa panibagong sakit. Pero paano kung may gusto siyang sabihin? Tanong ni Mika, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Paano kung nagsisisi siya? Pagsisisi? Tumawa si Kayla, isang mapait na tawa. Kung nagsisisi siya, bakit ngayon lang? Bakit kapag malapit na siyang mamatay? Ganoon ba talaga siya kadesperado? Ang pagtatalo ng magkakapatid ay parang kidlat sa isang kalmadong gabi, nagdulot ng gulo sa kanilang dating payapang mundo. Alam ni Althea na ang bawat isa sa kanila ay may sariling laban, sariling paraan ng pagharap sa nakaraan. Ngunit ang sakit ay iisa. Napatingin si Marites sa bawat isa sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Nakita niya ang galit ni Kayla, ang takot ni Mika, at ang matinding pagpipigil ni Althea. Ang kanyang puso ay nahati. Ang mga alaala ng bagyong yon ay tila bumabalik. Ngunit ngayon, ang bagyo ay nasa loob ng kanilang tahanan. Biglang tumayo si Marites. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating pumunta. Napalingon ang tatlong magkakapatid sa kanilang ina. Gulat sa kanyang biglaang desisyon. Ma, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Althea. Kailangan nating pumunta. Ulit ni Marites. Ang kanyang boses ay mas matatag ngayon. Hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid. Hindi naiintindihan ang sinasabi ng kanilang ina. Kailangan nating harapin ang nakaraan para makalaya tayo. Kung hindi, habang buhay tayong nakakadena sa galit at pait. Nagkatinginan ang magkakapatid. Hindi sila sumasang-ayon, ngunit ang determinasyon sa mata ng kanilang ina ay nagpatahimik sa kanila.
Ang desisyon ay ginawa. Babalik sila sa Laguna, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit. At sa pagbabalik na yon, hindi lang si Rogelio ang kanilang haharapin, kundi pati na rin ang kanilang sariling mga demonyo. Umupo si Kayla sa likod ng sasakyan, nakatingin sa labas ng bintana habang lumalabas sila sa syudad. Ang bawat gusali na kanilang nilalampasan ay tila nagiging mas luma, mas madalang, habang papalapit sila sa Laguna. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat kilometro. Bakit sila bumabalik? Bakit kailangan nilang harapin muli ang multo ng kanilang nakaraan? Naalala niya ang araw na itinaboy sila ni Rogelio. Bata pa siya noon, ngunit malinaw pa rin sa kanyang isip ang bawat detalya. Ang malamig na tinig ni Rogelio, ang kanyang walang awang mga mata. Wala kayong silbi, hindi ka nakapagbigay ng anak na lalaki, Marites. Ang mga salitang iyon ay nakaukit na sa kanyang puso, isang sugat na hindi kailanman naghilom ng lubusan. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging guro, upang bigyan ng boses ang mga mahihina, upang ipagtanggol ang mga nasa ilalim. Sigurado ka ba talaga, Ma? Tanong ni Kayla. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Bakit kailangan nating gawin ito? Si Marites, na nakaupo sa tabi ng driver, ay hindi lumingon. Sabi ko nga sa inyo, anak, hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa atin. Para matapos na ang pait sa ating mga puso. Si Althea, na nagmamaneho, ay tahimik lang. Ngunit nakita ni Kayla ang pagkunot ng noo nito sa rearview mirror. Kahit si ate niya ay hindi pa rin kumbinsido. Si Mika naman ay nakasandal sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ang mga tanawin. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ilang oras pa at narating na nila ang kanilang destinasyon. Isang lumang kanto sa Laguna. Nagbago ang lahat. Ang kalsada ay hindi na sementado, puno ng alikabok. Ang mga puno ay mas malalaki na at ang mga bahay ay mas luma. Ngunit ang direksyon patungo sa dating mansyon ni Rogelio ay hindi nagbago. Dito na tayo, sabi ni Althea. Pinark ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Napakasakit ng dibdib ni Kayla habang bumababa sila ng sasakyan. Doon, sa dulo ng mahabang daan, nakita niya ang dating mansyon. Ang dating malaki at magarang bahay ay ngayon ay tila isang malaking anino. Ang gate ay kinakalawang, ang bakuran ay puno ng ligaw na damo, at ang mga bintana ay tila mga matang walang buhay. Malayo ito sa larawan ng karangyaan na nasa kanyang alaala. Ang laki ng pinagbago, bulong ni Mika. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit sila sa gate. Nararamdaman ni Kayla ang bigat ng nakaraan na tila bumabalik at humahawak sa kanya. Kung dati ay takot at kahihiyan ang kanyang naramdaman dito, ngayon ay puro galit at puot. Marites, kayo nga ba yan? Isang matanda na may bitbit na basket ng gulay ang papalapit sa kanila. Si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay mas marami ng kunot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng init at pagmamahal. Aling Nena, sabi ni Marites, lumapit at niyakap ang matanda. Salamat po at tinawagan niyo ako. Walang anuman, anak. Nag-alala ako sa inyo. Nakita ni Aling Nena ang tatlong magkakapatid at ngumiti. Ang lalaki na ninyo, ang gaganda ninyo. Ngumiti sila, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanilang mga mata. Kumusta po si Rogelio? Tanong ni Marites. Ang kanyang boses ay mababa. Umiling si Aling Nena. Masama na, Marites. Hindi na makakakilos. At si Amara, ayaw nang mag-alaga. Pinabayaan na lang. Paano po nangyari iyon, Aling Nena? Tanong ni Kayla. Hindi na napigilan ang kanyang pagiging usisero. Ang laki ng bahay na ito noon, ang dami niyang pera. Paano siya naging ganito? Tumingin si Aling Nena sa paligid, tila natatakot na may makarinig. Ang pamilya kasi ni Amara, mga mayayaman, pero mga mapanlin lang. Naalala mo, Marites, yung biglang pagyaman ni Rogelio?
Ang sabi niya noon, may malaking negosyo siya. Tumango si Marites. Oo, Aling Nena. Iyon ang dahilan kung bakit niya ako itinaboy. Kailangan daw niya ng babaeng makakatulong sa kanyang pagnenegosyo. Isang babae na magbibigay ng anak na lalaki. Iyon ang sabi niya, Marites. Pero ang totoo, ang pamilya ni Amara ang mayayaman at hinayaan lang nila si Rogelio na gamitin siya para sa kanilang negosyo. Niyaya siya sa malaking proyekto, tapos siya ang pinahirapan. Ang hiningi lang nila kay Rogelio, ang pangalan niya at ang pera niya para sa investment. Pero ang lahat ng kita sa kanila napunta. Lahat sila ay nagulat. Nilinlang nila si Rogelio? Tanong ni Althea. Oo, anak. Ang sabi-sabi, si Amara. Pumayag lang magpakasal kay Rogelio dahil utos ng pamilya niya. May utang na loob daw sila kay Rogelio sa isang lumang transaksyon. Pero ang totoo, ginamit lang nila si Rogelio para makakuha ng pondo sa mga negosyo nila. Napakasakit ng dibdib ni Kayla. Ang kanyang galit ay hindi na lang kay Rogelio, kundi pati na rin sa pamilya ni Amara. Kaya pala biglang bumagsak ang negosyo ni Rogelio, Aling Nena? Tama anak, unti-unti nilang kinukuha ang lahat. Pagkatapos, nang wala nang makukuha, saka na nila siya pinabayaan. Akala nila, mamamatay na si Rogelio, kaya hindi na nila inasikaso. Napakasakit ng impormasyon na narinig ni Kayla. Ang kanyang dating galit sa ama ay unti-unti nang nahaluan ng pagkalito. Hindi niya inaasahan ang ganitong twist sa istorya. Ang lalaking nagtaboy sa kanila, ngayon ay biktima rin pala ng panlilinlang. Naglakad si Kayla papunta sa gate ng mansyon, nakatitig sa loob. Ang dating malaking tahanan ay tila sumasalamin sa buhay ni Rogelio. Malaki, ngunit walang laman. At ngayon, ay unti-unting gumuguho. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ang pagbabalik na ito ay mas komplikado kaysa sa inakala niya. Kailangan nating makapasok sa loob, sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating makita si Rogelio. Nagkatinginan ng magkakapatid. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng katotohanan. Nakakapit si Mika sa braso ng kanyang ina habang papalapit sila sa malaking pintuan ng mansyon. Kahit na alam na niya ang kwento mula kay Aling Nena, ang takot ay nananatili sa kanyang dibdib. Ang dating bahay ng kanyang ama, na dati simbolo ng karangyaan, ay ngayon ay tila isang malaking, nakakatakot na anino. Ang hangin ay malamig at tila may bumubulong na mga nakaraang pait sa kanyang pandinig. Ayaw niya dito. Gusto lang niyang bumalik sa kanyang panaderya, sa amoy ng sariwang tinapay, sa init ng pagmamahalan ng kanyang pamilya. Humanda kayo mga anak, bulong ni Marites. Hindi magiging madali ito. Isang malakas na katok ang ginawa ni Althea sa pinto. Ilang sandali, at dahan-dahan itong bumukas. Ngunit hindi isang katulong ang sumalubong sa kanila, kundi isang babaeng matangkad at elegante, nakasuot ng mamahaling damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pagmamataas. Si Amara, ang kanyang nangiti ay peke, isang manipis na linya sa kanyang labi. Well, look who it is, ang mga dangkalan. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng sarkasmo. Nasaan ang imbitasyon ninyo? Akala ko ba, alam nyo ang tamang asal? Naramdaman ni Mika ang paghigpit ng hawak ng kanyang ina sa kanyang braso. Gusto lang po naming makita si Rogelio, mariing sabi ni Marites. Ang sabi sa amin, naghihingalo na siya. Tumawa si Amara, isang malakas at nakakainsultong tawa. Naghihingalo? Aba, sa tagal niyong nawala, ngayon pa kayo magpapakita? Typical. Tumingin siya kay Marites. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Ano? Gusto niyong makakuha ng mana? Don't even try it, Marites.
Wala nang natira kay Rogelio. Lahat ay nasa pangalan ko na. Kumuyom ang kamao ni Kayla. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa nanay namin. Ngunit hindi natinag si Amara. Tumingin siya kay Kayla. Ang kanyang tingin ay tila naghuhukay. Oh, ikaw pala ang guro. Akala ko ba matatalino kayo? Bakit hindi niyo alam na tapos na ang lahat? Rogelio doesn't want to see you. Wala na kayong karapatan dito. Siya ang asawa ko pa rin, sa papel. Sagot ni Marites, ang kanyang boses ay matatag. Kaya may karapatan akong makita siya. Asawa? Muling tumawa si Amara. Isang asawa na iniwan at ipinagpalit. Isa kang basurang itinapon, Marites. Huwag ka nang magkunwari na may karapatan ka pa. Ang tagal ninyong nawala. Ngayon pa kayo magpapakita para sa awa o para sa pera? Nag-init ang ulo ni Mika. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat masasakit na salita ni Amara sa kanyang ina. Nakita niya kung paano nanginginig ang mga kamay ng kanyang ina at kung paano pinipigilan ni Althea ang galit ni Kayla. Ito ang babaeng dahilan kung bakit nasaktan ang kanyang pamilya. Ito ang babaeng nagpatuloy sa panggagago sa kanyang ama at ngayon ay pinapahiya ang kanyang ina. Nanginginig man, dahan-dahang binitiwan ni Mika ang braso ng kanyang ina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amara. Hindi kami nandito para sa pera mo. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Nandito kami dahil nag-aalala kami kay Papa. Hindi ka namin maintindihan kung bakit mo siya pinapabayaan. Mika, huwag kang sumagot. Sigaw ni Amara. Gulat na nagsalita ang bunsong anak. Ngunit hindi na natakot si Mika. Ang galit na matagal nang nakabaon ay unti-unting lumalabas. At isa pa, ang pamilya namin ay buo kahit wala si Papa. Kami ang nagpatunay na ang pagmamahalan ay mas malakas kaysa sa anumang kayamanan. Nagulat si Amara sa lakas ng loob ni Mika, ngunit mabilis itong bumalik sa kanyang pagiging mapanukso. Oh, really? Buo. Sa tingin mo ba may pakialam si Rogelio sa inyo? Halos wala na siyang buhay. At isa pa, gusto niyo ba talagang makita siya? Halos patay na. Tumingin si Amara sa kanilang lahat. Isang ngisi ang lumabas sa kanyang mga labi. Wala na kayong karapatan dito. At isa pa, gusto niyo ba talagang makita siya? Halos patay na. Ang kanyang mga salita ay parang suntok. Nag-iwan ng matinding sakit sa puso ni Mika at ng kanyang pamilya. Nagkatinginan sila, puno ng pagkabigla at matinding pag-aalala. Hindi makatulog si Marites ng gabing iyon. Ang mga salita ni Amara ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan kasama ang nakakagulat na mga revelasyon ni Aling Nena. Nilinlang si Rogelio, pinabayaan. Ang kanyang galit at pait ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pagkalito. Kung totoo ang lahat ng yon, kung si Rogelio ay biktima rin, ano ang dapat niyang maramdaman? Ang tatlong magkakapatid ay tahimik din. Bawat isa ay nakakulong sa sariling pag-iisip. Alam ni Marites na kailangan nilang kumilos, hindi lang para kay Rogelio, kundi para sa kanilang sarili. Kung hindi nila haharapin ang katotohanan, habang buhay silang magtatago sa anino ng nakaraan. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na sila sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama sila. Si Manang Elsa, ang matandang katulong ni Rogelio na nakita ni Aling Nena. Si Manang Elsa ay matagal nang naninilbihan sa pamilya Dangkalan at alam niya ang lahat ng pasikot-sikot sa mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at ang kanyang mga mata ay nanunubig. Manang Elsa, salamat po sa pagtulong niyo sa amin, sabi ni Marites. Wala iyon, Marites. Sagot ni Manang Elsa, ang boses ay mahina. Hindi ko na matiis na makita si Sir Rogelio na ganoon at si Ma'am Amara. Hindi na siya katulad ng dati. Parang may pumalit sa kanya. Sa tulong ni Manang Elsa, nakapasok sila sa mansyon sa pamamagitan ng isang maliit na pintuan sa likod na ginagamit para sa mga deliveries. Ang loob ng mansyon
ay mas malala pa kaysa sa labas. Ang mga gamit ay puno ng alikabok, ang mga kurtina ay sira, at may amoy ng pagkasira. Ang dating bahay na puno ng buhay ay ngayon ay tila isang malaking sementeryo. Dahan-dahan silang naglakad sa mga pasilyo, ang bawat hakbang ay maingat, tila natatakot na makagawa ng ingay. Narinig nila ang mahinang ungol mula sa isang silid. Doon, iyon ang silid ni Rogelio. Bago sila makalapit, hinila ni Manang Elsa si Marites. Marites, tingnan mo ito. Bulong niya. Itinuro ang isang lumang kahoy na cabinet sa gilid ng pasilyo. Sa tingin ko, nandyan ang mga mahahalagang papel ni Sir Rogelio. Noon, palagi niya yung binubuksan kapag nag-iisa siya. Nagkatinginan sila. Nagdesisyon si Althea na tingnan ang cabinet habang si Marites at ang dalawa pa ay lumapit sa silid ni Rogelio. Binuksan ni Althea ang cabinet at sa loob, may nakita siyang isang lumang kahoy na kahon. Binuksan niya ito at doon, nakita niya ang isang makapal na journal at isang lumang frame ng larawan. Ang larawan nila ito, ni Marites at ng 3 maliliit pang mga anak na babae. Bumalik sa alaala ni Althea ang gabing itinapon sila sa ulan. Samantala, dahan-dahang binuksan ni Marites ang pinto ng silid ni Rogelio. Ang loob ay madilim, may amoy ng gamot at kalungkutan. Nakahiga si Rogelio sa malaking kama, napakapayat at maputla. Ang dating matikas na lalaki ay ngayon ay tila isang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang paghinga ay mababaw at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Nanigas si Marites sa kanyang kinatatayuan. Ang Rogelio na kanyang nakita ngayon ay hindi ang Rogelio na inalala niya sa loob ng 20 taon. Hindi ang mayabang, malupit na lalaking nagtaboy sa kanya. Ang nasa kanyang harapan ay isang tao na tila binugbog ng buhay. Isang taong napakahina at halos walang buhay. Ang kanyang puso, na matagal nang puno ng galit, ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang kirot. Hindi ito awa, hindi rin ito pagmamahal, kundi isang masalimuot na halo ng lungkot at pagkalito. Papa, bulong ni Mika. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang hinawakan ang manipis na kamay ni Rogelio. Si Kyla, na dati puno ng galit, ay nanatili sa likod. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Rogelio. Tila naghahanap ng bakas ng pagiging halimaw na nakaukit sa kanyang isipan. Ngunit ang nakita niya ay isang matandang lalaki, puno ng sakit. Sa labas ng silid, narinig ni Marites ang mahinang tunog ng pagbukas ng isang drawer. Pagkatapos, si Althea. Lumapit ito sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang makapal na journal at isang lumang frame ng larawan. Ma, tingnan mo po ito. Bulong ni Althea. Ibinigay ang frame ng larawan kay Marites. Kinabahan si Marites habang kinuha ang frame. Ito ay isang larawan na matagal nang nawala sa kanyang alaala. Silang 4, nung mga bata pa ang kanyang mga anak. Siya ay nakangiti, hawak ang mga kamay ni na Althea at Kayla, habang si Mika ay buhat niya. Ang larawan ay luma na, kupas na ang kulay, ngunit ang init ng alaala ay agad na sumalubong sa kanya. Bakit nasa kay Rogelio ang larawang ito? Nasa loob po ng lumang cabinet, kasama ng journal, paliwanag ni Althea. Kinuha ni Marites ang journal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binuksan niya ito at nagsimulang basahin ang mga nakasulat. Ang bawat salita ay sulat kamay ni Rogelio. Hulyo 15, 20XX, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong itaboy sila. Ang pamilya ni Amara, kailangan ko ang suporta nila para sa pagnenegosyo. Malaking halaga ang kailangan ko. At ang sabi nila, dapat akong magpakasal kay Amara. Ang anak na lalaki, iyon ang sinabi ko kay Marites, ang pinakamadaling dahilan. Napakasakit ng bawat salita. Hindi dahil sa galit,
kundi dahil sa katotohanan. Hindi siya itinaboy dahil sa kawalan ng anak na lalaki, kundi dahil sa pera at ambisyon. Nagpatuloy si Marites sa pagbabasa. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng mas maraming lihim. Ang mga salita ni Rogelio ay puno ng pagdududa at paghihirap. Nobyembre 20, 20XX, nagkamali ako. Ang pamilya ni Amara, hindi ko sila mapagkakatiwalaan. Unti-unti nilang kinukuha ang lahat. Ang akala ko'y makakakuha ako ng kayamanan at kapangyarihan, ngunit ang nakuha ko lang ay pagdurusa. Gusto kong hanapin si Marites at ang mga bata. Ngunit paano? Napakalayo na nila. At ngayon, wala na akong pera, wala nang makakatulong. Ang kanyang mga anak ay lumapit sa kanya, nakikibasa rin sa journal. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mukha ni Althea at Kyla at ang lungkot sa mga mata ni Mika. Pebrero 10, paiwa bamimbombaninombatid, 20. Napakasakit. Ang pamilya ni Amara ay unti-unti nang kinukuha ang mga ari-arian ko. Sila ang nagpapamahala sa mga negosyo ko. At ngayon, wala na akong kontrol. Sinusubukan kong kumontak sa mga dating kaibigan, ngunit wala nang tumutulong. Pakiramdam ko, nag-iisa ako. Napakasakit na makita ang pagbagsak ng isang tao na dati puno ng pagmamataas. Ang Rogelio na ito ay malayo sa lalaking sumigaw ng masasakit na salita 20 taon na ang nakalipas. Ito ay isang Rogelio na puno ng paghihirap at pagsisisi. Hunyo 5, 20, hindi ko na kaya. Ang sakit ng katawan at ng damdamin. Pinabayaan na ako ni Amara at ng pamilya niya. Hindi na sila bumibisita. Gusto kong makita ang mga anak ko. Gusto kong humingi ng tawad kay Marites, ngunit huli na ang lahat. Masakit palang isakripisyo ang pamilya para sa pangarap na hindi naman pala totoo. Napaluha si Marites. Ang mga salita ni Rogelio ay humaplos sa kanyang puso na matagal ng bato sa galit. Hindi niya akalain na makakakita siya ng ganitong bahagi ni Rogelio. Sa huling pahina ng journal, may isang malaking sulat. Agosto 1, 20, ang pamilya ni Amara. Nilinlang ako. Kukunin nila ang lahat. Kailangan kong protektahan ang kahit anong natira. Sana mapatawad ako ng mga anak ko. Sana makita ko pa sila bago. Biglang napunit ang huling bahagi ng pahina. Tila may nagmamadaling sumulat at naputol ang pangungusap. Nagkatinginan sila, puno ng pagkabigla. Ang mga salita ni Rogelio ay nagbigay linaw sa lahat. Hindi lang sila biktima ni Rogelio. Biktima rin pala si Rogelio ng sarili niyang ambisyon at ng panlilinlang ng pamilya ni Amara. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsimulang magbago. Ang dating halimaw ay ngayon ay isang biktima. At ang paghihiganti ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng lungkot at pangunawa. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hawak ang journal ni Rogelio. Ang bawat pahina ay nagbubunyag ng isang kwento na malayo sa kanilang inakala. Ang Rogelio na pinaniwalaan nilang isang halimaw, isang lalaking walang puso, ay ngayon ay tila isa ring biktima. Ngunit ang pagiging biktima niya ay hindi nagpapawala sa sakit na idinulot niya sa kanilang pamilya. Hindi. Ang kirot ng nakaraan ay nanatili, ngunit ngayon, may bagong kaaway na nagpakita ng kanyang tunay na mukha. Si Amara. Hindi ko akalain na ganito sila kasama. Bulong ni Mika, ang kanyang boses ay puno ng takot. Nakakapit siya sa braso ni Kayla na ngayon ay tahimik na lang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Kaya pala biglang bumagsak ang negosyo ni Papa. Ani Althea. Ang kanyang tinig ay malamig. Naaalala niya ang mga balita noon. Ang mga tsismis sa kapitbahay tungkol sa biglaang pagbagsak ng imperyo ng negosyo ni Rogelio. Noon, inakala niyang ito ay parusa sa kanya. Ngayon, nauunawaan niya na ito ay isang masalimuot na bitag.
Nagsimula si Althea na basahin ng malakas ang mga huling pahina ng journal. Ang kanyang boses ay matatag kahit na ang kanyang puso ay kumikirot. Detalyado ang paglalarawan ni Rogelio sa kung paano dahan-dahang kinukuha ng pamilya ni Amara ang kanyang mga ari-arian, kung paano siya niloko sa bawat transaksyon at kung paano siya unti-unting nawalan ng kontrol sa kanyang sariling buhay. May mga sipi tungkol sa mga dokumentong pinapirmahan niya nang hindi ganap na nauunawaan at ang mga pangakong napako. At ito, sabi ni Althea, itinuro ang isang entry. Isinulat niya dito na sinusubukan ni Amara na pigilan siyang kumontak sa inyo, ma, sa atin. Naluha si Marites. Kaya pala walang balita sa amin. Akala ko, ayaw na niya talaga kaming makita. Mukhang ganun nga po, ma, sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi lang nila siya pinabayaan sa pinansyal. Binigyan din nila siya ng emosyonal na paghihirap. Habang nagbabasa, napansin ni Althea ang isang bahagi, kung saan idinetalya ni Rogelio ang kanyang lumalalang kalusugan. Sinabi niya na hinihintay niya ang mga resulta ng kanyang mga test, ngunit pinipigilan siya ni Amara na pumunta sa mga follow-up check-up. Tingnan niyo ito, sabi ni Althea. Ipinakita ang isang papel na nakasingit sa gitna ng journal. Mga medikal na resibo, pero ang mga petsa, matagal na ang mga ito at may nakasulat dito, refuse to proceed with further tests. Ibig sabihin, pinabayaan nila si Papa na magkasakit ng husto? Tanong ni Kayla, ang kanyang boses ay nagbabanta sa galit. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan, ito ay tungkol sa kasalukuyan at sa kasuklam-suklam na katotohanan ng panloloko. Gusto lang nila siyang mamatay, bulong ni Mika. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang emosyon na bumabalot sa kanyang puso. Ang pagkamuhi niya kay Rogelio ay matindi pa rin. Ngunit ang pagtuklas na siya ay pinagsamantalahan at inabuso ng ibang tao ay nagbigay sa kanya ng isang hindi inaasahang pakiramdam ng proteksyon. Si Rogelio, sa lahat ng kanyang kasamaan, ay isang tao pa rin. At ang pagmamalasakit niya bilang isang nurse ay biglang lumabas. Kailangan natin siyang tulungan, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay matatag. Tulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Tanong ni Kayla, hindi makapaniwala. Hindi ito para sa kanya, ate. Paliwanag ni Althea, tumingin sa kanyang kapatid. Ito ay para sa hustisya at para sa atin. Hindi natin hahayaang manalo ang mga tulad ni Amara. Hindi natin hahayaang mamatay si Papa ng ganoon. Lumapit si Althea sa kama ni Rogelio. Nakita niya ang manipis na kumot na bumabalot sa kanyang katawan. Napansin niya ang isang maliit na bukol sa ilalim ng una ni Rogelio. Dahan-dahan niya itong inabot at doon, nakita niya ang isang lumang, kupas na frame ng larawan. Ito ay isang maliit na larawan, tila matagal nang itinago. Sa loob nito, nakangiti si Marites. Hawak ang kanyang tatlong maliliit pang anak na babae, sina Althea, Kayla, at Mika. Ang larawan ay luma na. Halos burado na ang mga kulay, ngunit malinaw pa rin ang mga mukha nilang puno ng saya. Ito ang larawan na kinuhanan bago ang gabing iyon ng ulan. Napakasakit ng dibdib ni Althea. Kung matagal nang itinago ni Rogelio ang larawang ito, kung binabasa niya ang journal na yon, kung nagsisisi siya, hindi ba't nangangahulugan ito na may bahagi pa rin ng kanya ang nagmamahal sa kanila? Ang tanong na ito ay nagpatulos sa kanyang luha, hindi para kay Rogelio, kundi para sa kanyang sarili, para sa kanyang ina, at para sa kanilang nawawalang pamilya. Nakakapit pa rin si Mika sa braso ni Marites, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Ang takot na laging bumabalot sa kanya sa tuwing naiisip ang kanyang ama ay dahan-dahang lumuluwag, napapalitan ng isang kakaibang pagkalito at kirot. Tinitigan niya ang larawan na hawak ni Althea, ang kanilang pamilya, buo at nakangiti.
Bago ang gabing iyon ng ulan, matagal na palang itinatago ni Papa ang larawang iyon at ang journal, ang bawat salita, ay sumisira sa imahe ng halimaw na matagal nang nakatatak sa kanyang isipan. Bilang bunso, ang pag-abandona ni Rogelio ang pinakamalalim na sugat kay Mika. Ito ang dahilan kung bakit siya naging mahiyain. Palaging nag-aalala na iwanan siya ng mga mahal niya. Ang kanyang panaderya ay naging kanyang kanlungan, isang lugar kung saan siya nakakaramdam ng seguridad at pagmamahal mula sa kanyang ina at mga kapatid. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa inakala niya. Ang taong minsan ay kinasusuklaman niya ay ngayon ay tila isa ring biktima ng sarili niyang kahinaan at ng panlilinlang ng iba. Kailangan nating lapitan siya. Bulong ni Marites, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Dahan-dahan silang lumapit sa kama ni Rogelio. Ang silid ay puno ng amoy ng matandang bahay at gamot. Mabigat sa pakiramdam. Nakahiga si Rogelio, halos hindi na humihinga. Ang kanyang balat ay singputla ng unan. Ang dati malakas na lalaki ay ngayon ay tila isang babasagin na salamin. Anumang sandali ay pwedeng mabasag. Lumapit si Mika sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatingin siya sa mukha ng kanyang ama. At doon, nakikita niya ang mga bakas ng pagdurusa, ang mga malalim na kunot sa kanyang noo, ang mga labing manipis at tuyo. Ang lalaking ito ay hindi na ang Rogelio ng kanyang mga bangungot. Maya-maya, dahan-dahang iminulat ni Rogelio ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, ngunit dahan-dahan itong luminaw. At tumuon sa kanilang apat, lumaki ang kanyang mga mata, puno ng pagkabigla, at pagkatapos ay isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa sulok ng kanyang mata, dumausdos sa kanyang manipis na pisngi. Kinilala niya sila. Marites. Halos hindi marinig niyang bulong. Ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Althea, Kayla, Mamika. Ang bawat pangalan ay tila may dalang kirot at mas maraming luha ang sumunod. Hindi ito ang luha ng pagmamataas o galit, kundi luha ng matinding paghihirap at pagsisisi. Napakasakit ng dibdib ni Mika. Ang nakita niyang Rogelio ay hindi ang halimaw na nakatatak sa kanyang isipan. Ito ay isang matandang lalaki na puno ng sakit at panghihinayang. Ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng habag. Hindi niya kayang makita ang sinuman, kahit pa ang kanyang ama, na naghihirap ng ganito. Lumapit si Marites. Ang kanyang mga mata ay nanunubig din. Rogelio, sabi niya, ang kanyang tinig ay nagtatago ng libu-libong damdamin. Sinubukan ni Rogelio na igalaw ang kanyang kamay, tila gustong abutin si Marites. Pipatawad! Anya, ang bawat salita ay may dalang hirap. Ang anak na lalaki, hindi iyon ang totoo. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Papa? Tanong ni Mika. Lumapit at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Rogelio. Napakalamig at manipis ng kanyang mga daliri. Tumingin si Rogelio kay Mika. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang takot na tawaging bigo. Ang takot na walang magpapatuloy sa pangalan ko. Iiyon ang nagtulak sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi na marinig. Ang pagmamataas ko, ang paniniwala kong ang lalaki lang ang makakapagbigay ng karangalan. Iiyon ang bumulag sa akin. Dahan-dahang lumabas ang kanyang mga luha, bumabasa sa kanyang pisngi. Nagsisisi ako, Marites. Pipatawad sa lahat ng sakit, sa pagtataboy ko sa inyo. Ang pamilya, hindi pala ito tungkol sa anak na lalaki, kundi sa papagmamahalan. Naluha si Mika, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang ama, ang lalaking matagal niyang kinasusuklaman, ay ngayon ay humihingi ng tawad.
nagtatapat ng kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga salita ay tunay, puno ng matinding pagsisisi. Lumapit sina Althea at Kayla. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sari-saring damdamin, galit, lungkot, pagkalito. Ngunit sa mata ni Althea, may nakita si Mika na isang butil ng pangunawa. Sa mata naman ni Kayla, ang matinding galit ay unti-unting lumuluwag, napapalitan ng isang kakaibang kirot. Hinaplos ni Mika ang kamay ni Rogelio. Hindi pa huli ang lahat, Papa. Bulong niya, kahit na alam niyang malabo na ang kanyang kalagayan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na siya natatakot. Ang kanyang puso ay puno ng isang kakaibang pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng lahat, maaring may paghilom pa rin. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa labas ng silid. "Anong ginagawa niyo dito?" Si Amara. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sa likod niya ay ang kanyang kapatid at ama. Ang kanilang mga mata ay matatalim. Nakita nila ang kanilang pamilya na nakapaligid kay Rogelio at ang journal na nakapatong sa kama. "Lumayas kayo. Ano na naman ang binabalak niyo?" Sigaw ni Amara, lumapit sa kama. "Rogelio, ano ba ang sinasabi mo sa kanila?" Sinubukan ni Rogelio na magsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang hininga ay naging mas mababaw. Nagulat si Mika, nahihirapan si Rogelio. "Hindi ka na makakasakit sa kanya, Amara." Sigaw ni Kayla, lumapit at hinarangan si Amara. "Alam na namin ang lahat ng ginawa ninyo." Ngunit hindi natinag si Amara. "Wala kayong alam at wala kayong karapatan dito." Sinubukan niyang hilahin ang journal mula sa kamay ni Marites. Dito na nagsimula ang kaguluhan. Habang nagkakagulo sila, biglang naging mas mahirap ang paghinga ni Rogelio. Umubo siya ng malakas at isang maliit na bahagi ng dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig. "Rogelio!" Sigaw ni Marites. Napalingon silang lahat sa kama. Si Rogelio ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay hinahawakan ni Mika, ay biglang bumagsak. "Hindi!" Sigaw ni Mika. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit huli na ang lahat. Huminga si Rogelio ng malalim at pagkatapos, namatay ang lahat ng tunog. Walang pulso, walang hininga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakabukas, nakatitig sa kawalan. Ang silid ay biglang napuno ng katahimikan. Ang kaguluhan ay huminto. Lahat ay nakatitig kay Rogelio, na ngayon ay wala ng buhay. Ang huling salita niya ay pagsisisi. Napatulala si Kayla nang makita si Rogelio na nawalan ng malay. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang matinding takot at pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Rogelio sa kanila, siya pa rin ang kanyang ama. At ang makita siyang naghihirap ng ganito ay masakit. Ang kanyang puso ay kumikirot sa isang paraan na hindi niya inaasahan. "Anong ginawa niyo sa kanya?" Sigaw ni Amara, nakasama ang kanyang kapatid at ama, na pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit at pagmamataas. "Wala kaming ginawa. Naghihingalo na siya dahil sa kapabayaan ninyo." Sigaw ni Kayla. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. "Kaya nga kayo narito, para agawin ang natitirang ari-arian niya." Sagot ng kapatid ni Amara, isang lalaking matangkad at mayabang. "Wala kaming balak agawin ang anumang bagay mula kay Rogelio," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Tulad ng isang nurse na nakikipag-ugnayan sa pamilya ng pasyente. "Nandito kami para tulungan siya. Nakita namin ang journal niya. Alam namin ang lahat ng ginawa ninyo." Biglang nagbago ang mukha ni Amara. Mula sa galit ay naging takot at pagkabigla. "Anong journal? Wala kayong alam.
Ngunit huli na ang lahat. Alam na ni Kayla ang dapat niyang gawin. Ito ay hindi lang para kay Rogelio. Ito ay para sa hustisya. Alam namin ang lahat. Sigaw ni Kayla. Kinuha ang journal mula sa kamay ni Marites. Alam namin kung paano niyo siya nilinlang, kung paano niyo pinabayaan, kung paano niyo siya sinubukang patayin para sa pera. Ikinagulat ng pamilya ni Amara ang pagiging direkta ni Kayla. Lies! Pure lies! Sigaw ng ama ni Amara. Lumapit at sinubukan agawin ang journal. Ngunit hindi nagpatinag si Kayla. Mahigpit niyang hinawakan ang journal. Hindi! Ang bawat salita dito ay totoo. Nakasulat dito ang lahat ng kasamaan ninyo at may ebidensya kami. Biglang narinig nila ang tunog ng sirena sa labas. Napalingon silang lahat sa bintana. Isang ambulansya at isang sasakyan ng pulis ang papalapit sa mansyon. Nagpatawag ako ng pulis at ambulansya. Bulong ni Althea, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bago sila pumunta sa mansyon, ginawa na ni Althea ang hakbang na iyon. Isang paghahanda sa posibleng kaguluhan. Natigilan si Amara at ang kanyang pamilya. Hindi nila inaasahan ito. Miss Amara Garcia? Tanong ng isang pulis na pumasok sa silid kasama ang isang paramedic. May report kami tungkol sa posibleng child abandonment at financial fraud. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Wala kayong karapatan dito. Ito ang bahay namin. Base sa mga ebidensyang nakalap namin at sa tawag na aming natanggap, kailangan naming imbestigahan ito. Sagot ng pulis. Kailangan din naming dalhin si Mr. Rogelio Dangkalan sa ospital para sa agarang medikal na atensyon. Habang dinadala ng mga paramedic si Rogelio sa stretcher, hindi makapagsalita si Amara at ang kanyang pamilya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, pagkabigo, at takot. Ang kanilang mga plano ay nasira. Sinubukan ni Kayla na lumapit kay Rogelio, ngunit hinarangan siya ng mga paramedic. Kailangan po namin siyang dalhin sa ospital. Kailangan niya ng agarang paggamot. Kayo ang sumama sa amin sa presinto, sabi ng pulis kay Amara at sa kanyang pamilya. Marami kaming katanungan para sa inyo. Naiwan si Marites, Althea, Kayla at Mika sa silid na ngayon ay tahimik na. Ang journal ni Rogelio ay nakasara sa kamay ni Kayla. Sa labas, narinig nila ang paghina ng sirena ng ambulansya habang papalayo ito, kasama si Rogelio. Tumingin si Kayla sa kanyang mga kapatid at ina. Nagawa natin, bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagod at emosyon. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Rogelio ay nasa ospital. Ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Ang hustisya para sa kanya ay nagsimula na, ngunit ang kanilang sariling pagpapatawad ay malayo pa. Nakaupo si Marites sa waiting area ng ospital. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kanyang mga anak ay nasa tabi niya. Tahimik din. Ang bawat isa ay nakakulong sa sariling pag-iisip. Ang pagod at stress ng mga nakaraang araw ay mabigat sa kanilang lahat. Ang tunog ng mga emergency call at ang pagdaan ng mga nurse ay lalong nagpapataas ng kanyang kaba. Si Rogelio, ang taong minsan ay minahal niya, ang taong nagdulot ng matinding sakit sa kanya at sa kanyang mga anak, ay ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Nang lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Agad silang tumayo. Kinabahan si Marites. Ito na ba? Ginawa namin ang lahat. Panimula ng doktor. At pakiramdam ni Marites ay huminto ang kanyang puso. Ngunit nagpatuloy ang doktor. Nakayanan niya ang operasyon. Ngunit ang kanyang kondisyon ay kritikal pa rin. Maraming organs niya ang apektado at humihina na ang kanyang katawan. Hindi namin masisiguro kung gaano pa siya katagal. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Marite. Hindi ito ang balita na gusto niyang marinig. Ngunit hindi rin ito ang balita na kinatatakutan niya. Mayroon pa ring pag-asa, gaano man ito kaliit. Pinayagan silang bisitahin si Rogelio. Nakita niya ito sa isang pribadong silid.
na may maraming tubo at makina na nakakabit sa kanya. Ang kanyang balat ay mas maputla at ang kanyang hininga ay mahina. Siya ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa mga sumunod na araw, tanging si Marites at ang kanyang mga anak ang bumisita kay Rogelio. Sina Amara at ang pamilya nito ay nasa ilalim ng investigasyon ng pulis at hindi na sila pinayagang lumapit kay Rogelio. Unti-unti, nakita ni Marites ang pagbabago sa kanyang mga anak. Si Kayla, na dati puno ng galit, ay ngayon ay tahimik na lang na nagbabasa ng libro sa tabi ng kama ni Rogelio. Minsan ay marahan niyang hinahaplos ang kamay ng kanyang ama. Hindi na galit ang nakita ni Marites sa mga mata ni Kayla, kundi isang malalim na pagkalungkot at pag-unawa. Si Althea naman, na laging praktikal, ay nagsisilbing personal nurse ni Rogelio. Sinisigurado na maayos ang kanyang paggagamot at komportable siya. Wala na ring galit sa kanyang mukha, kundi ang pagiging professional na nurse at ang pagmamalasakit na likas sa kanya. Si Mika, ang pinakabata, ang pinakaemosyonal. Palagi siyang umiiyak sa tabi ng ama, nagkukwento ng kanyang araw, ng mga nangyari sa panaderya, ng kanilang buhay. Hawak niya ang kamay ni Rogelio at ang kanyang mga luha ay naglilinis sa mga bakas ng pait na matagal nang nakatatak sa kanyang puso. Isang araw, dahan-dahang iminulat ni Rogelio ang kanyang mga mata. Nakatingin siya kay Marites na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanunubig at sa kanyang mga labi lumabas ang isang mahina ngunit malinaw na salita. Marites! Hinawakan ni Marites ang kanyang kamay. Nandito kami, Rogelio. Pipatawad, aniya, at muling lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Salamat. Sa lahat. Hindi na sumagot si Marites. Ang kanyang puso ay puno ng masalimuot na damdamin. Ang paghihirap ni Rogelio, ang kanyang pagsisisi, ang pagbabago sa kanyang mga anak. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa isang desisyon na matagal na niyang pinanghawakan. Pinapatawad na kita, Rogelio. Bulong ni Marites, ang kanyang mga luha ay dumausdos din. Hindi ito para kay Rogelio. Ito ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang mga anak. Ito ay para palayain ang kanyang sarili mula sa matagal ng pagkakadena sa galit at pait. Pinapatawad na kita. Narinig ni Rogelio ang mga salita niya. Ngumiti siya, isang mahina, ngunit tunay na ngiti. At sa kanyang mga mata, nakita ni Marites ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang hininga ay naging mas mababaw. At pagkatapos, dahan-dahan siyang pumikit. Wala nang tunog, walang hirap, wala nang pait. Payapa siyang pumanaw sa piling ng pamilya na minsan ay itinaboy niya at ngayon ay pinatawad siya. Ang silid ay biglang napuno ng katahimikan. Maliban sa mahinang iyak ni Mika, lumapit sina Althea at Kayla, niyakap ang kanilang ina. Sa sandaling iyon, hindi lang si Rogelio ang nawala. Ang matagal ng bigat sa kanilang mga balikat ay tila nawala rin, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at paghilom. Nagtatapos ang tangi at tahimik na serbisyo para kay Rogelio. Walang dumalo mula sa pamilya ni Amara na kasalukuyan pa ring nasa ilalim ng investigasyon para sa financial fraud at criminal negligence. Sa libing, tanging si Marites, sina Althea, Kayla at Mika, kasama si Manang Elsa at si Aling Nena ang nagbigay ng huling paalam. Ito ay isang simpleng serbisyo, ngunit puno ng pagmamahal at kapayapaan. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Althea na ang paghilom ay nagsimula na. Ilang araw pagkatapos ng libing, habang nag-aayos sila ng mga gamit ni Rogelio sa mansyon, isang sulat ang dumating mula sa isang abogado. Ito ay ang last will and testament ni Rogelio Dangkalan. Nagkatinginan sila, puno ng pagkabigla at pag-asa. Ano kaya ang laman nito? Umupo sila sa sala, sa silid na dati puno ng karangyaan, na ngayon ay tila mas payapa.
Binuksan ng abogado ang sulat at nagsimulang basahin. Ako, si Rogelio Dangkalan. Sa aking tamang pag-iisip ay isinusulat ang aking huling habilin na testamento. Napakasakit ng dibdib ni Althea habang nakikinig. Ang bawat salita ay nagpapaalala sa kanya ng paghihirap ng kanyang ama at ang mga pagkakamali nito. Ngunit sa pagbabasa ng abogado, unti-unti silang nagulat. Ang lahat ng aking nalalabing ari-arian, kabilang ang bahay na ito at ang mga natitirang pamumuhunan, ay aking ipinapamana kay Marites Dangkalan at sa aking mga anak na sina Althea Dangkalan, Kayla Dangkalan at Mika Dangkalan. Nagulat silang lahat. Si Amara, na inakala nilang nagmay-ari na ng lahat, ay hindi nabanggit. Ang abogado ay nagpaliwanag na si Rogelio, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay nakapag-ayos ng kanyang testamento, kasama ang tulong ng ilang tapat na empleyado bago pa man siya tuluyang mawalan ng lakas. At may mga dokumentong nagpapatunay na ang karamihan sa mga transaksyon ni Amara ay iligal at pawang panlilinlang lamang. Ibig sabihin, sa atin na ang lahat? Tanong ni Mika. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla. Opo, sagot ng abogado. At si Miss Amara Garcia at ang kanyang pamilya ay haharap sa matinding kaso para sa pagnanakaw at panlilinlang. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Althea. Ito ang hustisya, hindi lang para sa kanila, kundi para kay Rogelio. Ang kanyang ama ay sa huling sandali ng kanyang buhay, sinubukan pa ring itama ang kanyang mga pagkakamali. Hindi nila ginamit ang mansyon. Sa halip, ibinenta nila ito at ginamit ang pera upang palawakin ang panaderya ni Mika na naging mas malaki at mas kilala ngayon. Si Kayla ay nakapagtayo ng isang learning center para sa mga batang kapuspalad gamit ang isang bahagi ng mana. At si Althea, patuloy pa rin sa pagtatrabaho bilang isang nurse, ay nagsimula ng isang maliit na fund para sa mga mahihirap na pasyente sa pangalan ni Rogelio. 1 taon ang lumipas. Ang panaderya ni Mika ay puno ng tawanan at amoy ng sariwang tinapay. Si Marites ay nakaupo sa isang sulok, nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak. Ang kanilang pamilya ay mas buo na ngayon kaysa dati, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamahalan at pagpapatawad. Isang hapon, habang nag-aayos si Marites ng mga lumang gamit, nakita niya ang isang lumang frame ng larawan. Ito ay ang larawan nila noong maliliit pa ang kanyang mga anak na nakita nila sa ilalim ng una ni Rogelio. Kinuha niya ito at dahan-dahang pinunasan ang alikabok. Tinitigan niya ang larawan at sa kanyang mga labi, lumabas ang isang ngiti. Hindi na itong ngiti ng pait o galit, kundi isang ngiti ng kapayapaan at pagtanggap. Si Rogelio ay nagdulot ng sakit sa kanila, ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, sinubukan niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. At sa pagpapatawad na ibinigay nila sa kanya, sila ay naging malaya. Ang pamilya ay hindi tungkol sa kasarian o mga inaasahan. Ito ay tungkol sa pagmamahalan, pagtanggap, at pagpapatawad. At minsan, ang pagpapatawad ay hindi lang isang regalo para sa nagkamali, kundi isang paraan para ang nasaktan ay makabangon at magpatuloy ng mas malakas at mas buo. At dito nagtatapos ang kwento ni Marites, Althea, Kayla at Mika. Ang kanilang paglalakbay mula sa pait ng nakaraan tungo sa liwanag ng pagpapatawad at pagmamahalan. Sa pagtatapos ng aming kwento, nais kong magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras upang makinig at damhin ang bawat kabanata ng buhay ng pamilya Dangkalan. Mula sa mga unang salita ng kirot hanggang sa huling kabanata ng paghilom, naway nadama ninyo ang bawat damdamin, ang bawat aral, at ang bawat butil ng pag-asa. Bilang inyong manunulat, isang malaking pribilehiyo ang isabuhay ang kwentong ito.
Bawat pahina ay isinulat ng may pagmamahal at pag-unawa sa kaluluwa ng bawat karakter. Hindi naging madali ang ipinta ang sakit at pighati, ngunit mas nagbigay ng kagalakan ang ilarawan ng pagbangon, ang pagpapatawad, at ang hindi matatawarang lakas ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Naway na ipakita ko ang tunay na esensya ng pagiging Filipino, kung saan ang pamilya ay sentro ng ating pagkatao at ang pagmamahalan ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Umaasa ako na ang kwentong ito ay nag-iwan ng malalim na mensahe sa inyong mga puso, na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa romansa, kundi sa katatagan ng pamilya, na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa nagkasala, kundi isang regalo sa sarili upang makalaya, at na sa bawat pagsubok, mayroon pa ring pag-asa at liwanag na naghihintay. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo mula sa kwento? Ano ang pinakatumago sa inyong puso? Ang inyong mga komento ay mahalaga para sa amin. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa at paghilom. Maraming salamat po at mabuhay kayo.